Hello guys! And yes, welcome again to my YouTube channel. And first of all, sa mga nakapanood po ng aking mga previous videos, thank you so much po. If you have questions, just comment it down below. And then, um, ngayon po, ituturo ko naman sa inyo kung nasan nga ba yung other list ng foreclosed properties under pag-ibig. So, kung browse nyo po yung negotiated sale at wala po doon yung lugar na preferred nyo, pwede nyo po i-check itong dalawang ituturo ko ngayon. Okay? And disclaimer lamang po, ang videong ito ay ginawa ko para lamang po i-share yung aking experience sa pagkuha ng aming properties, ang foreclosed properties yung aming bahay at itulungan na rin po at mabigyan po ng impormasyon yung mga Pilipinoy or kapwa Pilipino na nangangarap pong magkabahay through Pag-ibig Foreclosed Properties. So let's go po! Ayan. So, balik po muna tayo sa homepage. Ayan. So, sa browser nyo po, i-click nyo po ulit. I-search nyo po ulit yung Pag-ibig Foreclosed Properties para po diretso na kayo dun sa or pwede naman yung Pag-ibig lang. Okay? Tapos, visit nyo po yung website ng Pag-ibig. And then, i-click nyo po itong Properties for Sale. Ayan. Pag-click nyo po ng Properties for Sale, piliin nyo po yung List of Properties for Sale. Ayan. So, meron po tayong tatlo. So, last time po nag-focus tayo dito sa properties up to 45% or negotiated sale. So, ngayon po, bisitahin naman natin yung dalawa pa. Yung with no discount at syempre yung 30% discount. So, or first and second auction. So, first auction po, i-click nyo po yan at hanapin nyo kung saan nga ba or saan nyo gustong kumuha ng property. So, right me, dito po ako sa Cavite and under siya ng NCR. So, piliin nyo po, i-check nyo pong mabuti kung yung duration of acceptance of bid offer ay pwede pa ba, kung pwede pa kayo mag-send or mag-submit ng bid offer. Or, yeah, so para hindi po masayang yung oras nyo. So, now it's August 28. So, dito po ako sa August 28 to September 1 kasi pwede pa ako mag-send yan. And so, click nyo po yung C-list. Loading lamang po. Ayan. At yan, ito na po yung invitation to bid. So, meron po siyang, 200 units. Ang acceptance ng offer niya ay from August 28 to September 1, 2023. At dito po kayo, pwede nyo pong basahin yung general guidelines pero pasadahan lang natin ng konti. Ayan. So, same po sa negotiated sale as is where is po ang first auction. Okay? So, kung ano po yung kalagayan or itsura ng bahay, kayo na pong bahalang magpagawa noon. Okay? Or kung, yeah. So, kung ano po yung binili nyo, yun na po yun. So, if you want to, renovate yan, pwede naman po, nasa inyo naman po yun. Kung kayo po yung mananalo. Ayan. So, next po, dito po kayo pwede mag-submit ng inyong bid offer at saka yung registration form. And then, kung abroad po kayo, kailangan nyo po ng SPA. And then, tsaka yung kung sino po yung magpa-process ng lahat. And then, ayan, so pwede po dito, meron po tayong tatlong pagpipilian kung ano po yung gusto nyong modes of payment. Pwede po yung cash basis, short-term installment, or yung long-term installment. Okay? Alright, so let's go na. Now, kung kayo po yung nananalo, okay, so the winning bidder shall be required to pay his or her bid bond that is equivalent to 5%. Ito po yung kaibahan niya sa negotiated sale. So, meron po siyang 5% ng bid offer nyo. Okay, bid offer nyo. Halimbawa, yung 600,000 yung minimum selling price. Tapos, yung bid offer nyo, 700,000. So, kailangan nyo pong bayaran yung bid bond ng 700,000 or ng bid offer nyo within 3 working days after mailabas yung result ng winning bidders. Okay? Ayan. So, tapos yung 95%, ayan, nung bid offer nyo, yun, pwede nyo po siyang bayarin in 3 ways. Cash payment, short-term installment, or yung long-term installment. Tapos pa, ayan, pwede nyo pong basahin yung other pang details at punta na tayo dito sa mga list. Ayan. So, ayan, so yun, ayan, yung
first auction and second auction, or yung with no discount tsaka with discount, or yung second auction, naka-yellow, naka-highlight din siya with yellow. So, ang kagandahan lamang po dito, usually po kasi sa mga ganito ay marami rin pong unoccupied sa first auction at second auction na list ng pag-ibig na foreclosed properties. So, halimbawa po, ito sa aking Green Estate, pag i-check nyo po yan, unoccupied. So, that means kung sakali po ako yung manalo at na-process ko po agad lahat ng papers at nai-release na po ng pag-ibig yung NCAS or yung conditional sale, pwede nyo na pong lipatan or ipagawa agad yung bahay. Tsaka meron, magre-release din po kasi sila na authorized to move in. So, yan. Pwede nyo na pong linisin yung bahay or tirhan agad. So, maganda po yung mga unoccupied. Yan po yung kaganda ng mga unoccupied properties. Ayan po. So, piliin nyo po kung saan po yung gusto nyo. And yeah, reminder, bisitahin nyo po. Pwede nyo pong bisitahin yung properties para makita nyo rin po yung kalagayan. Kasi nga po, as is, where is, ang pag-ibig. Okay? So, scroll down lamang natin. Pwede nyo pong basahin yung instruction to bidders for more information po. At ito po yung registration form. Kung kailan yung submission, yung tranche number, yun po yung batch number. And then bidder's name, yan yung information nyo po yan. Tapos ito ulit, kailangan nyo po yung pilapan. Okay? So, yun po. Okay, so, punta naman po tayo dun sa pangalawa. So, ito po yung first auction or with no discount. Punta po tayo sa properties up to 30% discount or second auction. So, same thing po, piliin nyo po ulit ito. Hanapin nyo po kung saan po kayo. Pero, ito po kasi August 21 to 25, so hindi na pwedeng sendan. Pero sige, i-visit natin yan. Ayan. So, meron po siyang 213 units at hanggang August 25 po yung submission. At ito po, meron po siyang discount, pero reminder po, for cash payment, 20% discount. For short-term installment, it's 10% discount. At sa mga long-term installment, wala po siyang discount. At meron din po ulit siyang bid bond na 5% nung inyong contract price. Okay? So, kunwari po, contract price, yung bid offer nyo. Ganun ulit. Pag 700 yung in-offer nyo, 5% ng 700, yun po yung babayaran nyo. At makikita nyo na rin po yung ibang list dito. Ayan. So, ganun po. Mas marami rin pong unoccupied dito. Ayan po, marami rin pong unoccupied. And maganda rin po ibid na occupied kasi less hassle na siya dahil nga pag naayos nyo na yung properties or yung papers, pwede nyo na po agad. At pag na-release na po yung authority to move in, pwede nyo na pong puntahan agad yung bahay at malinisan or ipagawa kung may nais kayong ipagawa. Ayan, so nakakahingal magsalita, no? So, yun lamang po. If you have any questions, may tanong po kayo about sa video na to or sa kahit previous nating video, comment lamang po kayo at subukan ko po sagutin right away or pwede rin natin gawa ng another video. So, thank you so much po and I hope po na nakatulong ito at sana kung kayo po ay magsisend or offer or magsisend ng bid offer ay kayo po yung maging highest bidder. So, yun lamang po. Have a nice day!